News pa more. Mga balita, dire-diretso na, walang preno. Weekend News. Kasama si Radio Man Banjo sa News pa more. Weekend News. Bilang na ang mga araw ng 2025. Today's December 27. 5 days na lang. Welcome 2026 na po. Looking forward for a graceful year ahead. Ito po ang inyong parikoy Radio Man Banjo na kumikilala sa kadakilaan ng lahing Pilipino. Narito po ang ating mga Weekend News. Dagdag sahod sa mga barangay officials pinag-uusapan na sa Senado. Yusek Catalina Cabral patay na. Nahulog sa Cannon Road, Baguio City. AIA Terminal 3 may mga bagong pasalidad. AFP 90th Anniversary. Dagdag sahod simula January 2026. Warrant of arrest ni Senador Bato de la Rosa lumabas na ayon kay Attorney Harry Roque. Internal cleansing para sa mga kapulisan. 40 million pesos na kickback money ibinalik sa DOJ. Anti-Colorum Task Force binuo ng mga ahensya at ballroom sa US White House pinapagawa ni President Trump pinahinto ng korte. At para sa ating mga detalye, mga balita, dire-diretso na, walang preno. Weekend. Sa ating balitang lokal, sa usaping pambarangay, tinukoy ang mababang sahod ng mga barangay officials sa bansa, partikular na ang mga barangay captains. Ayon sa DILG, 13,000 ang tinatanggap ng kapitan kada buwan. Ito'y kinontra naman ni Senador Rodante Marcoleta. Siniwalat niya na para lamang sahod ng isang kasambahay sa Metro Manila, ang sweldo 8,000 lamang ang tinatanggap na sahod ng isang kapitan ng barangay. 8,000 pesos, Mr. Chair, is the salary of our kasambahay in Manila. Totoo po ito. So parang kasambahay na lamang po. Ang responsibility ng barangay captain, Mr. Chair, 24/7. Tama? Overwork, underpaid, sabi nila. They're the first responder. Sila ang frontliner. All national governments palaging inilalatag sa barangay. Natalakay sa Senado na itaas sa salary grade 10 ang barangay captain, 23 to 24,000 kada buwan. Ayon naman kay Senator Jinggoy Estrada. Sa pamamagitan ng mga panukalang batas nito, pinapakita natin ang pagkilala at pagpupugay sa papel at serbisyo ng ating mga barangay officials na sa pangunahing takbuhan ng mga Pilipino sa oras ng pangangailangan. News pa more. Sa balitang nasyonal, nitong nakarang araw, nagpahatid at nagpaiwan si Yusek Catalina sa kanyang driver sa may Cannon Road sa Baguio City. Ayon sa driver, pagbalik niya ng dakong alas 5 ng hapon, wala na ang kanyang boss. Nireport kagad ito sa PNP ang nangyari. At sa gabi ng search operation, natagpuan si Yusek Cabral sa ilalim ng bangin na wala ng buhay. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ipapa-autopsy at DNA ang katawan ni Catalina. Si Yusek Catalina Cabral ay isa sa mga pangunahing personalidad na may kinalaman di umano sa mga kontrobersyal na bilyong-bilyong flood control ghost projects sa DPWH. Ang driver ni Yusek Catalina na si Ricardo Hernandez
ay nananatiling suspect at person of interest sa nasabing kaso. Maria Catalina E. Cabral, former USEC of the DPWH, asked to be dropped off by her driver along Camp 5 in Cannon Road. The driver followed the instructions and left her there. We would like to reiterate, she is still undergoing autopsy and a DNA test to make sure that it's really her. Baka budol-budol to diba? So naninigurado lang tayo na siya talaga yan. Let me be clear. Ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Hahabulin namin ang lahat ng nakoyaman, buhay o patay. Kung ano man merong ebidensya, kukunin pa rin ng gobyerno ang lahat ng akbang na kailangan para maibalik sa taong Pilipino ang perang ninakaw. Mga balita, dire-diretso na, walang preno. Samantala, ngayong panahon ng Kapaskuhan at Bagong Taon, ang NAIA Terminal 3 ay handa ng tumanggap ng mga maraming balikbayan at mga turista sa paliparan. May mga bagong pasilidad ang terminal. May 78 na mga biometric e-gates para maging mabilis ang immigration clearance ng mga pasahero. May mga food halls na pwedeng pagtambayan at para sa mga masasarap na pagkain. Meron ding OFW lounge para sa ating mga kababayang mga balikbayan at dignitaries lounge para naman sa mga opisyal at leaders ng mga ibang bansa. News Pambo News. Patuloy pa rin ang iyong panonood sa News Pambo. Itong nakaraang December 19, nagdiwang ng 90th anniversary ang Armed Forces of the Philippines o AFP. Naging guest of honor and speaker si PBBM. Naggawad ng promotions ang Pangulo sa mga sundalo at ganoon din dagdag sweldo na matatanggap simulang January 2026. News Pambo. Nagpapatuloy ang balitang nasyonal. Lumabas na ang warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa mula sa ICC. Ito'y ayon di umano kay dating spokesperson Attorney Harry Roque. Dagdag pa ni Attorney Harry, huwag raw magpakidnap si Senator Bato at ilaban niyang humarap na lang sa korte sa Pilipinas. Nagsabi rin si Ombudsman Crispin Remulla na mayroon ng warrant of arrest sa ICC si Senator Bato. News Pambo. Mula sa hanay ng kapulisan, patuloy pa rin ang sinasagawang internal cleansing sa loob ng Philippine National Police o PNP. Nitong nakaraang buwan ng January hanggang December 2025, mahigit na sa 3,000 na mga membro ng kapulisan ang pinatawan ng parusa sa iba't ibang kaso, ang mahigit na rin sa 1,000 ang sinibak na pulis sa tungkulin. Pinalalabas po natin kung ano po yung mga actions na ginagawa po natin para maging transparent po ang Philippine National Police kung paano po natin ina-handle yung mga kasamahan natin na nagkakamali. Mga balita, dire-diretso na, walang preno. Matapang na nagsauli si Gerard Opulencia ng halagang 40 million pesos sa DOJ bilang kickback na kinitang iligal sa DPWH. Si Gerard Opulencia ang direktor ng DPWH sa National Capital Region o NCR. Ang 40 million ay partial lamang at bahagi ng 150 million na kickback money na kinita ng opisyal at sinabing ibabalik. Ito ay bahagi ng kanyang mas malaking
commitment na magsoli ng 150 million pesos. News Bombo. Samantala, nagsanib puwersa ang DOJ, LTFRB at DOTR para mahuli ang mga driver na nagmamaneho ng mga sasakyan na pawang kolorum o iligal na walang rehistro. Nagbuo ng Anti-Colorum Task Force ang mga ahensya para mahuli ang mga napapasada na kolorum. Ayon rito, kawawa ang mga sakay na pasahero na isang kolorum na sakyan. Oras na maaksidente ang sakyan dahil walang insurance protection ang mga pasahero dito. May batas ho kasi. Sinasabi, hindi ka pwedeng mamasada kung hindi wala kang prangkisa. At sa ating huling balita, balitang international. Sa White House sa Estados Unidos, nais na magpagawa ng ballroom si US President Donald Trump, subalit ito'y tinutulan ng korte. Kaya't pinahinto ang nasabing construction. Ayon naman sa Trump administration, may kapangyarihan ang Pangulo na baguhin ang White House. Ang ballroom ay tatayo sa East Wing ng White House at ito'y nakahalaga ng $300 million at ito'y maaaring maglaman ng mahigit kumulang sa 1,000 mga bisita ng White House. Mga balita, dire-diretso na, walang preno. Weekend.